Hi guys, good day sa ating lahat. This is again Adrian and welcome again to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew ng LTAP or License to Own and Possess Firearm. So, ang unang step na kailangan natin gawin, okay, is kailangan sa feo.pnp.gov.ph. And then, once na makalogin na tayo, yan. So, select natin yung or click natin yung select services. Okay? So, pagkatapos natin click yung select services, so click natin yung LTAP application. Makikita natin yung transaction type which is yung renewal, yung gagawin natin. And then, next is yung processing branch. So, kung saan tayo malapit, piliin lang natin yung processing branch na malapit sa atin. Ako kinuha ko yung sa FEO, sa Krame, one-stop shop. Okay? Dun sa license validity, so may two options tayo dyan. One is yung 5 years and the other one will be 10 years validity. Pag 5 years validity, so submit lang natin yung necessary requirements na kailangan natin. And then, kung 10 years naman, tulad ng kukunin ko, um, kailangan natin magdagdag ng isa pang document which is yung affidavit of undertaking. Okay? So, once na ma-select natin yung mga details na kailangan natin and then yung 10 years validity, so makikita nyo dyan sa left side ng FEO account nyo sa miscellaneous. So, nandiyan na yung neuro and drug test which is waiting for results. So, kailangan na natin kumuha ng neuro and drug test. And then, kung gusto nyo makita yung mga susunod na requirements o yung mga iba pang kailangan, yung details ng renewal mo, dito sa right side is pwede mo namang i-click yung details dyan. Okay. And then, pag-click mo yon, ayan. So, nandiyan yung details ng account natin, yung renewal natin. Nakalagay 10 years validity. And then kung gusto mo mag-change ng photo o magpalit ng picture, updated na picture, pwede ka mag-update dyan. And sa baba yung upload requirements. So, um, sa requirements na kailangan natin yung application form. Okay, and then yung affidavit of undertaking which is kailangan pag 10 years validity yung kukunin mo. Okay, and then yung police clearance. Okay, so click mo lang yung submit requirements para i-update or i-upload yung mga requirements na yan. Yung mga form, available siya dito sa FEO Online Services dun sa tab sa taas. Ano? So click mo lang yung Forms tab. Makikita mo yan. Yung kailangan na din-download ko is yung LTAP Renewal Form and then yung affidavit. Yun yung affidavit of undertaking. Okay? So, ayan. Nafilapan ko na yung form ko, though. Lagyan ko lang uh, ng mga black shades. And then, yung affidavit of undertaking. Ayan. So, para nga pala dito sa renewal application form and affidavit of undertaking, kailangan notarized siya. Next is yung PNP clearance. So pupunta tayo dito sa uh, PNP clearance website. Okay. So diyan kailangan rin natin mag-login. Login tayo sa account natin. Okay, and then
Once na maka-login ka na, so nandiyan yung option sa baba. So edit profile, clearance application, transaction, clearance certification. So since kailangan natin ng bagong police clearance dito, so i-click natin yung clearance application. Okay? So sa clearance application, meron diyang two options, yung renewal with appearance and renewal with non-appearance. So since nakalagay dyan sa note, national police clearance may be renewed without appearance for 3 years uh, from the last appearance. Since yung last na appearance ko is 2 years back, nung kuha ko ng initial na LTAP. So pasok pa ako rito sa requirements for non-appearance. So hindi ko na kailangan uh, pumunta sa pinakamalapit na police station na merong uh, National Police Clearance releasing. Ano? Pero um, ang nangyari rito sa akin is pumunta pa rin ako kasi yung police station is hindi pa sila updated kung paano yung procedure since bago lang ito. Mukhang bago lang ito sa kanila, no? So hindi pa sila totally sanay. So kailangan ko pang pumunta sa uh, Pasig City Police Station mismo para magpa-validate. Okay, so next is once makabayad na tayo, ito naman is pwedeng online payment through GCash. Ano, so around 150 pesos plus meron pa yatang other charges pero maliit lang. So around 150 yung babayaran mo sa police clearance, ano? And then once na ma-validate nila yon, ayan na, magkakaroon ka na ng National Police Clearance na ready for download, no? So ma-upload mo lang siya sa online account mo ulit sa FEO Online Services. So submit mo yung notarized na application form, yung notarized na affidavit of undertaking, yung police clearance, and then um, after mo masubmit yung requirements, so for validation ulit. Okay, for validation ulit yan. And then magkakaroon ng update dun sa FEO online account mo. So pag na-validate na yon, usually uh, within the day, mag-update ulit yung account mo. Ano, so makikita mo dyan, yung current status mo is for neuro and drug test evaluation na. Okay? So ang gagawin natin is pupunta na tayo sa PNP, sa Camp Crame. Pumunta ako sa Camp Crame and then tanong nyo lang kung saan located yung one-stop shop. Next, pagpunta nyo sa one-stop shop dito sa Camp Crame, so doon sa ground floor mismo, naandun yung lobby, ano, and then sa likod nun, naandun yung unang pinto sa harap, naandun yung isang ka magbabayad ng neuro and drug test. Ano, so nandun pa lang siya sa baba. Dito sa Windows 7 saka 8, suggestion ko na rin, ano, agahan nyo ang pagpunta kasi um, once na makapagbayad na kayo dito sa neuro and drug test, isa-suggest ko na kunin nyo muna yung drug test kasi iihi ka lang naman dyan, papasa mo yung ihi mo, then um, i-fill up ka lang ng form doon for the drug testing, and then yung neuro ang medyo matagal, ano, so kailangan natin ng medyo maraming pasensya dyan kasi ito, lahat yan is for neuro, paikot na siya, ano, so madami, and then medyo matagal ang pagkuha ng neuro. Pagkakatanda ko is
hanggang 2 p.m. lang sila nagpapa-exam for neuro. Kasi after nun, may interview pa, may validation pa. So, medyo matagal. So, agahan nyo ang punta. Um, Dala rin pala kayo ng ah, ballpen, pencil na may pambura. Kasi sa neuro, meron diyang written exam. Saka yung interview. Sa written exam, meron din diyang part na magdodrawing ka ng tao. So, practice mo na rin yun. So, once na matapos mo na yung drug test, ano, and yung neuro, take note nyo tong mga number na nandito para makapag-follow up kayo. So, usually, ang drug test is tumatagal siya ng 1 to 2 days and then neuro is 5 days bago siya mag-update doon sa account nyo. Okay? So, once matapos na yung update or pagkatapos yung magantay, for example, ng 5 days, andyan na yung update sa account nyo sa drug test. Mauuna yung sa drug test bago yung sa neuro. So, pagpasado pareho, ayan, mag-update ulit yung status ng account mo. So, for payment validation na. So, after ng update na to, so babalik ulit tayo sa Kamkrami. So, ito nga pala yung schedule of fees. Depende sa LTAP type na meron ka or kinuha mo. So, sa akin is type 1 which is for valid for 2 firearms. So, nagkakahalaga siya ng 1,200. Ayan. And then, online payment din naman siya. Though merong bagong update recently. So, aside from land bank, which is yung pinagbayaran ko para sa LTAP fee, meron pang panibago na pwede nang i-access dun sa FEO account. Okay? So, kung sakali, pwede ka pa rin magbayad sa land bank, punta ka lang sa land bank and then search mo sa Google land bank payment or link-based portal payment. So, makikita mo na to. And then, i-search mo lang yung Philippine National Police as the merchant. Okay? And then, pag nakita mo na yung Philippine National Police, nakalagay dyan sa transaction type is yung license to own and possess firearm. And then, cash payment or GCash. So, GCash ang ginamit ko dyan. And then, nilagay ko lang yung email address ko. Andyan na yung amount. And then, payer name, yung pangalan ko. And then, yung OP number. Pagdating dito sa OP number, either makareceive ka ng text message or email na naandun yung reference number. Hindi siya numbers lang, sometimes numbers lang yung mga reference number, pero yung last na nakuha ko is mix ng numbers and letters yung reference number niya. So nilagay ko dyan sa OP number and then nag-proceed lang ako sa next steps. And then ito na yung payment result or yung receipt with the reference number. Make sure na i-screenshot nyo yung receipt or yung payment result kasi naandyan din yung reference number na isa-search nila for validation doon sa one-stop shop bago mag-release ng ID. Okay? So, once na makabayad ka na, balik ka ulit sa FEO online account mo. So, once na makabayad ka, mag-update ulit yon. Nakalagay is, please proceed to your selected FEO branch. So, meaning for claiming ka na. So, for claiming na to.
So, babalik ulit tayo sa Camp Crame, sa one-stop shop. Okay? And then, this time, pupunta na tayo, nasa second floor, ang claiming, and validation and claiming ng ID. Ano? So, sa second floor, meron din dyan land bank kung sakali, kailangan mo magbayad. And then, um, pupunta tayo sa that's window A2, A1 and A2 para sa validation and printing ng card. Ano? And then, pa-validate mo lang, bigay mo yung pangalan mo, pakita mo yung resibo, yung screenshot sa cellphone mo, and then after nun, upo ka, pwede kang umupo at antayin mo tawagin ka nila. Then pagkatapos nun, after mga 5 minutes lang yata, kung wala masyadong tao, mga 5 minutes lang, tawagin ka para i-claim na yung bago mong ID. Ayan. So, nakuha ko na yung bagong ID. So, kung makikita nyo, ang date approved niya is February 5, 2024, and then yung expiry is 10 years. So, 2034 na siya may expire. So, pagkatapos ng medyo mahabang proseso at pagpunta ng online account, and then pagpunta sa Camp Crame, so ayan, ngiting tagumpay. Successful yung transaction natin, at nakakuha tayo ng um, renewal for LTAP, or License to Own and Possess Firearm. So sana nakatulong ito guys, para mapadali ang pag-renew ng lisensya nyo. And please don't forget to like and subscribe dito sa YouTube channel po, and follow me sa Facebook na rin, Ads Motovlog PH. Okay, maraming salamat guys, and hanggang sa susunod na video, kita-kits ulit tayo. Thank you.